malaki ang tulong ng pananahi sa pamumuhay ni Wilson Dunton. Subalit, huminto ang pagulong ng kanyang makina nang isa-isa ring naglabasan ng kanyang mga karamdaman. Ang kanyang kwento ng pag-asa, panoorin. Ang trabaho ko po ay pananahi. Yan po yung pinagkakitaan ko. Itong araw, mahirap ka makasurvive kasi yung bayad ng araw sa isang pantalon na 4 na piso. 2 piso sa pulo. Mababa siya noon. Sa akin, hindi mahirap kasi alam ko yung ginagawa ko. Mas mahirap pag hindi mo alam kasi tahiin yung isang damit eh. Malakas ako before kasi bata pa eh. Wala pa sakit. Anong 80s, 70s, 60s, bata-bata pa, sayawan, inuman, sugalan, sigarilyo. Yan ang bisyo ko noon. So, siguro ito na yun. Nagkakaroon na ng problema dahil may edad na eh. Kaya mali nga talaga. Nung 2006 na nagpatingin ako sa kanila sa doktor, doon ko nalaman na nagkaroon na ako ng high blood. Mas mataas yun noon. 200/120. Pero wala pa rin ako naramdaman noon. Normal pa rin. Pero nakaano na ako noon sa ospital. Nakakumpain. Ang explanation ng doktor sa akin, kasabi niya ay dala nga nung yung goiter ko na toxic. Kaya lumalabas na kayang high blood na siya ang pangunahin na batayan sa katawan natin na lumalabas yung high blood. Hindi ko nga po alam kung paano ako nagkaroon ng high blood. Nung minsan, nagpunta ako doon sa kumari kong doktor sa Mary Child. Tapos, nagpatingin ako sa kanya, nagkonsulta ako. Tapos, unang-unang tinignan ng sekretarya niya, yung BP. Binipi ako. Nagulat yung nag-BP sa akin, yung sekretarya niya. 180 yung blood pressure ko, tapos yung over ata, 100. Nararamdaman ko, itong bato ko, sumasakit na parang manhid siya. Tapos itong mata ko medyo humihina. Tumitigil ako sa paggawa kasi nararamdaman ko na siya, yung mata ko hindi na lumalabo na. Kaya titigil ko siya sandali, pahinga ako. Yun, makaka-recover ako ulit. Sa high blood, para akong kinakapos sa paghinga. Pagod na pagod ako. Na minsan, paglalakad lang ako, titigil muna ako sa isang tabi, mamahinga. Pag naka-recover ako, tsaka ako naman tutuloy yung paglalakad. Napakahirap ng high blood. May kamahalan yung gamot na para sa high blood. Minsan, ikay mo yung 30 pesos, magkano, parang umaabot siya ng 500 pesos eh. Siyempre, sa hirap din ang buhay, minsan nawawalan ka ng pambili. Katulad ko, wala naman akong, wala akong is-is eh, kaya wala akong pensyon. Kaya mahirap. Kaya mataas yung gamot, tapos isa pang tendency dyan sa aking nararamdaman sa gamot na maintenance para sa high blood. Nang sabi ng doktor na mayroon akong toxic goiter, kaya nagulat nga ako, bakit ako nagkaroon.
sabi ng doktor sa akin, lahat naman daw tayo mayroong goiter. Ang sabi ko sa kanya, ang tanong ko, Dok, paano nag-active yung akin? Anong dahilan? Sabi niya, siguro, mayroon kang nagawa. Sabi ko, wala naman po akong nagawa eh. Ano kaya ako talaga ang dahilan? Yun ang hindi ko alam kung bakit nag-active. Di ako makatulog. Di ako makalakad ng malayo. Di ako makainom ng tubig. Hirap ako. Uminom ng tubig, nabubulunan ako. Hindi ka makakain. Sakit ng buong katawan mo. Yun ang nararamdaman ko, parang nung panahon na yun, parang sa Diyos na lang makakasurvive. Ang umalalay sa akin, sa lukuyan yung anak kong panganay, yung seaman, sa pinansyal siya ang malalay sa akin. Si Mrs. siya ang nag-alaga sa akin sa ospital. Nalaman ko yung King Serbal. Napanood ko siya sa TV. Sinubukan ko. Noong una, 3 times ang inom ko. Sa umaga, tanghali at gabi. Pero itong huli, 1 time na lang. Nung uminom ako ng King Serbal, lumakas ako. Marami na akong na-provide na trabaho, gawain. Patuloy akong nananahi. Kung mananahi ako, gising ako ng 5 o'clock. Umpisa po ako magtrabaho hanggang sa gabi, 8 o'clock. Hindi ko nararamdaman ng pagod. Malakas yung katawan ko. Kaya ako tumitigil dahil inaantok na ako. Gusto ko nang matulog. Pero kung sa lakas, malakas pa rin ang katawan ko. Yung dati kong gawain dito sa bahay, nagagawa ko na. Katulad ng paglinis ng bahay, nagagampanan ko na siya. Nai-recommend ako siya dahil sa experience ko dyan na gumanda ang katawan ko, lumakas ako uli. May rekomenda ko siya sa ibang na matatanda katulad ko. Salamat sa King Serbal. Ngayon, kung sino gusto makapanood nito, makapanood man. Subukan niyo po ang aking may rekomenda sa inyo. Dahil sa akin, subok ko na. Sa inyo, subukan niyo. Mabisa po siya. Para sa atin na may sakit,